Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, may isang batang nagngangalang Pina. Siya ay kaisa-isang anak ni Aling Rosa na mahal siya. Ngunit labis na nahihirapan sa ugali ng anak. Si Pina ay tamad at di mautusan sa gawaing bahay. Isang araw, habang nagluluto si Aling Rosa, "Pina, hanapin mo ang sandok." "Nanay, hindi ko makita. Saan ba yun?" Kahit hindi pa siya naghahanap ng maayos, nagre-reklamo na agad siya. Pagod na si Aling Rosa sa paulit-ulit na katamaran ng anak. Sa kanyang pag-aalala at pagkainis, sinabi niya, "Sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay." Lumipas ang maghapon at hindi pa rin nakita ni Pina ang sandok. Sa halip, naupo siya sa isang sulok at doon ay nakatulog. Kinabukasan, nagulat si Aling Rosa nang hindi niya makita si Pina. Tinawag niya ang mga kapitbahay at naghanap sila sa buong baryo, ngunit biro sila na makita ito. Habang naghahanap, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman na tumubo sa harapan ng kanilang bahay. Ang halaman ay may bunga na parang maraming mata. Naalala ni Aling Rosa ang kanyang sinabi sa kanyang anak na si Pina ay naging bunga ng halaman dahil sa kanyang pagiging tamad.